Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Pinalagan po ni Senator Marcoleta ang lantarang pagsisinungaling at panlilinlang ni former Associate Justice Antonio Carpio sa sambayanang Pilipino. Abay isipin ninyo mga kababayan sa mga naging pahayag ni Carpio sa mga interview po sa kanya. Abay ipinauunawa niya sa mga tagapakinig niya na si Marcoleta daw po ay maka-China. Na ito daw pong senador na ito ay ipinaglalaban ang para sa interes ng China at hindi ang para sa kapakanan ng Pilipinas. Abay mantakin ninyo mga kababayan, saan ka nakakita ng isang senador na kung talagang maka-China siya, bakit niya ipinauunawa sa ating mga Pilipino kung papaano natin ipaglalaban in a legal way ang ating karapatan, lalo na sa usaping exclusive economic zone kung saan nagkakaroon nga ng suliranin ang Pilipinas at ang China. Kasi mga kababayan, ang ipinipilit dito ni Carpio, meron na raw ruling noong 2016. May mga batas na daw po na nagsasabi na atin yan. Walang karapatan ng China dyan. Hindi dapat sila manghimasok dyan kasi parte ng Pilipinas yan. Parte ng exclusive economic zone yan. Ang kay Marcoleta lang naman, wala naman tayong tutol dun eh. Wala namang pagtatalo na talagang tayo ay na-awardan na noong 2016 ng Arbitral Tribunal na meron tayong maritime rights sa isang bahagi ng ating exclusive economic zone na kung saan nagkakaroon nga rin ng pag-claim yung China. Ang kaso nga lang, meron pong mga nakitang butas, disadvantages, si Senator Rodante Marcoleta na yun po yung ipinauunawa niya sa atin at yun din ang gusto niyang pagsikapan ng ating gobyerno na mabigyan at magawan ng solusyon. Pero itong si Carpio abay todo pagsisinungaling. Talagang ginagamit niya yung mga malilisyoso niyang kaisipan. Ginagamit niya na advantage yung mga nakikinig sa kanya para siraan itong si Senator Marcoleta sa mamamayang Pilipino. Bueno, paano nga ba pinalagan ni Senator Rodante Marcoleta yung former Associate Justice na yan? Panoorin po natin itong isang bahagi ng saganang mamamayan. Ito po. Pero pag isang naalala ko yung post ng Yan. isang, ito, lagi natin binapag ito, yung retired Associate Justice. Sabi niya, para niya meron kang kapitbahay na nag-squat sa bahay mo eh. Sa bakod mo. Nung nag-squat siya, sasabihin mo bang friendly kapitbahay ba yan? Yan. Squatter nga, nung pinapalis mo, ayaw na umalis eh. Yun ang kanyang argumento, sen eh. Sino? Yung retired Associate Justice Carpio. Teka mga kababayan, para maging familiar sa inyo itong si retired Justice Antonio Carpio. Ito lang naman yung justice na tinawag po si Senator Marcoleta na lowest rank, na siya raw ang may pinakabababang kalibre sa hanay ng mga abogado. Ito ang video. Panoorin muna natin saglit ito. Is Mark Oleta, Yan. sorry, Sir Tas, there are two justices here. Is Mark Oleta considered a legal luminary? In the calibers of lawyers, where does he fall? Isipin ninyo yon, tinanong saan daw nabibilang na hanay si Senator Marcoleta pagdating sa, kumbaga, ikalibre ng mga abogado. Tinawanan pa ni Carpio eh. At sinabi niyang lowest rank daw. Sabay halagakhakan ng mga kasama niya. Talagang ininsulto itong si Senator Rodante Marcoleta. Ang akin naman, mga kababayan, kapag ganito nasagutan mo, pamemersonal na po ito eh. Kasi isipin mo kung talagang ikaw ay marunong at mahusay, hindi ka na memersonal, kumbaga ikaw ay patas pagdating sa perspektibo mo sa isang tao, lalo't kapwa mo pa nasa hanay nyo, kabaro nyo, ika nga, hindi mo para sabihin siya ay lowest rank si Marcoleta eh. Lalo kung alam mo na isa si Marcoleta sa dahilan kung bakit naipasara ang isang napakalaking kumpanya na kung saan sa pamamagitan ni Marcoleta abay doon nakita yung iba't ibang katiwalian ng nasabing kumpanya na yon. Yun ba masasabi mong lowest rank? Kung sa loob ng ilang dekada si Rodante Marcoleta lang ang tanging nakapagpasara nun, nakaalis ng prangkisa nun. Sa makatuwid, itong panghuhusga dito ni Carpio talagang pamemersonal. At dito mauunawaan natin kung ano yung damdamin at emosyon, pati na yung kaisipan, yung mindset ni Carpio pagdating kay Marcoleta. Walang iba talaga kundi merong pamemersonal. Meron siyang
Hindi ko alam kung ito ba ay galit, inis, tampo o anumang klaseng negatibong emosyon para mag-udyok sa kanya na sabihan siyang lowest rank. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit hanggang ngayon abay ginagawa ni Carpio ng samut-saring kasinungalingan si Marcoleta at ipinapatanggap niya sa mga nakikinig sa kanya na si Marcoleta maka-China at hindi para sa Pilipinas. Bakit? Kasi nga may personal na galit siguro kaya ganito. O tuloy na natin mga kababayan itong sasagan ng mamamayan. Ito po. Ayan. Sino daw ang nag-squat? Ang binabanggit, parang pinapalagay niya yung China, di ba? Yung ating katubigan, ano? So, patawagin mo raw bang friendly yan? Kung ini-squat kayo lugar mo na pinapaalis na sila, ay ayaw umalis sa property mo. Ang problema, Yan. ang problema dyan sa sasabi mong ex-justice na yan, Opo. hanggang ngayon, hindi nila ma-determine yung coordinates ng West Philippine Sea. Ayun. Di ba? Oo. Kasi hanggang ngayon, hindi niya maintindihan na yung mga isla na kung saan ay merong occupants, ano? Ang pinakamaraming occupants sa ating tinatawag na exclusive economic zone, mas marami ang occupants ang Vietnam. Nako po. Pero ang Vietnam, hindi natin inaaglahi, ano? Opo. Meron ding occupied ang China. Pero ang ibig ko sabihin, ba't hindi tayo consistent? Mas maraming ang nakuha Ang Vietnam. na feature sa ating exclusive economic zone ng Vietnam, mas konti ang China. Oo. Bakit ibang trato natin sa China? Bakit nasasabihin nila, Ayun. dinidepensahan natin? Oo. Bakit merong isang feature ang Malaysia na nasakop ng ating exclusive economic zone na paglalapit tayo doon, tinataboy din tayo ng Malaysia. Ba't hindi tayo nagagalit sa Malaysia? Siya nga naman. Ba't sinasabi ng justice na yan, ang China lang palagi? Oo. Oo. Consistent tayo. Kasi nga, Sen, anti-Duterte. Kaya gagamitin nila as political weapon nila yan na kapag ka ikaw ay maka-China, lelebelan ka nila na maka-China, abay ikaw din ay maka-Duterte. At syempre, sa hanay nila, pagka maka-Duterte ka, kalaban ka. Kaya kapag ka automatically, kapag ka ikaw ay nagsasalita na para bagang para sa kanila, yung sinasabi mo sa kapakanan ng China, sasabihin ka nilang, abay, maka-China ka agad. Ibig sabihin, kalaban ka. At yun na yung gagamiting political weapon para sa character assassination sa'yo doon sa mamamayang Pilipino na nakikinig sa kanila. Ito namang mga kababayan natin, hindi naman marunong gumamit ng pagkaunawa na sila ay inuutulang sa pamamagitan ng mga pag-character assassinate sa mga kalaban ng kanilang politikong sinusuportahan, kaya sila nadadaya, di po ba? O kagaya niyan, mga kababayan, meron ding mga feature na kiniklaim ang Malaysia. Itinataboy din pala tayo ng Malaysia kapag lumalapit yung mga barko natin doon. Ganon din sa Vietnam, may mga feature sa exclusive economic zone na sila mismo ang occupant doon. Bakit nga naman China lang ang inyong babatikusin? Kung talagang kayo ay sa paningin ninyo, kami ay maka-Pilipinas dahil ipinagtatanggol namin sa China ang nasa exclusive economic zone natin. Bakit hindi nyo gawin din sa Vietnam? Bakit hindi ninyo gawin din sa Malaysia? Kapwa tinataboy din naman tayo yung mga barko natin. Di po ba? Kung iisipin nating mabuti, kung talagang pagaganahin natin yung unawa natin, abay sila Carpio, hindi nga naman consistent. Napaka-selective nila. At dito mauunawaan natin talagang ginagamit nila as political weapon ang China para pasamain yung mga tao katulad ni Senator Rodante Marcoleta na ang gusto lang magkaroon ng magandang ugnayan ang mga bansa, magkaroon ng magandang estado, ng magandang uri at kalidad yung foreign relation ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa at kasama na doon yung China. Bakit parang bagang yung China ayaw na ayaw nilang kumbaga kabatiin, gawing kaibigan. Pero kung makapag atang sila ng Pilipinas, dito po kayo mag-invest. Sagad. Pambihira naman yan. Napaka-bias, di po ba? Sabihin mo, ako nakikinig ka, Mr. Justice. Ayan, yan. Sabihin mo sa Malaysia, huwag kang mag-squat. Ayun. Di ba? Sabihin mo rin sa Vietnam, huwag kang mag-squat. Oho. Huwag lang ang China. Banatan mo lahat. Hindi yung namimili ka. Tama. Ang problema sa kanya, hindi naka-squat eh. Opo. Silang occupant ng picture eh. Ayun. Yun ang Under ako. international law, Oh. sabi ko nga sa inyo, yung occupant nun, Sila. lalo na kung isla yung na-occupy Opo. niya, Magkakaroon din meron naman yan. tinatawag na enclave territorial sea. Yes. Ano yung ibig sabihin nun? Magkakaroon ng entitlement yung isla ng 12 miles Oo. from the
baseline. Yes. Alam mo ang problema ngayon? Sa ngayon, walang computation, walang computation doon sa enclave territorial sea. Opo. Kaya ang labo ngayon ng sistema ng daigdig. Wala ka namang makukuha korte ngayon na magsasabi Talagang kung dito sino ka lang. talagang may-ari. Ayun. Nananatili tayong lahat claimants. Ayun. Hindi ba naintindihan ng justice na yan? Nako. Kaya nga lahat tayo claimants. Vietnam, China, Philippines, Taiwan, claimants tayo in the disputed and Islands. troubled South China Sea. May overlapping, ano? Overlapping. Nasa EEZ mo nga. Opo. Eh siya naman ang occupant. Oo. Aha. Pambira naman justice. Eh, ano? pinakamabuti. Tapos sasabihin pa niya, may sinabi siya eh. Opo. Ayan. Si Marcoleta kanya, yan ang pinaka Mababa. mababang klase ng abogado. Oho. Antindi, Parang ano? makakasama din doon yan. Oo. Antindi, ano? Okay lang sa akin yun, Jen, di ba? Opo, opo. Ako, pwede ko pa sabihin sa kanya, Oo. yung retired justice na yan, yung Yan. pinakamagaling na abogado. Ay. Oo, tama naman yun. Ako Sang-ayon na natin yan. Yan. Mas magaling pa sa Para- Supreme Court yan, sir. Nako. Iba na galing nito ni Carpio. Mas magaling para sa Supreme Court. Pambihira naman. Eh, isipin ninyo mga kababayan kung si Marcoleta ay maka-China, sasabihin ba naman niya yung mga puntos na to? Ang kay Carpio kasi, ito, mga kababayan, ipapakita ko sa inyo itong isang post na ito. O yan. Halimbawa, ito. Ang sinabi po ni Senator Rodante Marcoleta, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Siguro magsimula po tayo doon. Ang sagot sa kanya ni Carpio, yung sinasabi ni Marcoleta na wala pa tayong coordinates kasi wala tayong batas, mali yun. He's trying to deny what international law has given us already. Pero yung beloved China niya, yung 9-dash line, walang coordinates yun hanggang ngayon. Isipin ninyo, sabihin ni Carpio na beloved China raw. Beloved ni Marcoleta raw ang China. Kumbaga talagang sinisinta ni Marcoleta ang China. Pinalalabas niya na talagang maka-China itong si Marcoleta. Ano yung nakita nating butas dito kay Carpio? Ang sinasabi dito ni Carpio, nagkaroon nga raw ng award ang international law, which is yan yung arbitral tribunal, yung arbitral award. Wala tayong pagtatalo dun eh. Pero kailangan nating maunawaan, mga kababayan, na yung 2016 arbitral award na yan, yung pinaka-ginagarantiyan, yung pinaka-ina-award sa atin yan, walang iba kundi yung maritime rights. Yung maritime rights na yun yung karapatan po ng Pilipinas na mangisda doon sa bahaging iyon ng karagatan. Kung ano man yung resources doon, mga isda, mga lamang dagat, o kung may oil man doon, walang hindi pwedeng mga alam doon ng China. Yun po yung pinaka ina-award sa atin nung 2016 na arbitral tribunal. Na yun yung sinasabi ni Carpio na international law. Ang kaso, hindi niya maunawaan si Marcoleta na tungkol doon sa coordinates when it comes to West Philippine Sea. Dahil nga doon sa Exclusive Economic Zone, meron po talagang mga features doon o merong bahagi ng ating Exclusive Economic Zone na ang claimants, iba pong mga bansa. Halimbawa, sa loob ng Exclusive Economic Zone, may isang isla doon. Na yung isla po na yon, talagang ang claimants nun, Taiwan. Yung kasunod na isla, ang claimants nun, Malaysia. Yung isang bahagi ng karagatan na Exclusive Economic Zone natin, ang claimants nun Vietnam. Ang gusto po ni Senator Rodante Marcoleta, kailangan nating hindi mapabayaan yung mga features po na yan. Sapagkat, ang sinabi nga rin ni Senator Rodante Marcoleta, nagpasa po kasi ang ating gobyerno ng memorial diyan sa arbitral na kung saan sinabi po ng ating gobyerno na hindi na natin pakikialaman yung mga features na yan. Which is yun yung concern ni Marcoleta. Bakit natin pababayaan yung mga features na yan? Nasa loob yan. Kasama yan ng Exclusive Economic Zone. Kaya nga kung bibigyan natin at kung tayo ay gagawa na ng coordinates at naipasa natin yan sa IHO, para yan ay kilalanin na West Philippine Sea, bahagi ng West Philippine Sea yan, hindi na tayo magkakaroon pa ng pagtatalo. Ang kaso, ang ipinaglalaban nito ni Carpio, meron naman daw batas na nagsasabing yung ating Exclusive Economic Zone 200 nautical miles mula daw sa baseline. Ang akala niya siguro, yung coordinates na tinutukoy, kung ano lang yung nasa batas na 200 nautical miles, yun lang yung atin. Paano nga, guhit mo? Ano yung mga features na nandun sa nakapaloob
doon sa 200 nautical miles mula doon sa baseline. Ano yung mga features na dapat nating makuha na ang claimants dapat Pilipinas at hindi mga bansa, ibang mga bansa? Ano yung mga features na dapat nakapaloob sa West Philippine Sea para kilalanin internationally na yung features na yon, yung isla na yon, yung bahaging iyon ng exclusive economic zone ng Pilipinas ay nasa loob ng West Philippine Sea. Kaya kailangan po talaga ng coordinates. Hindi porke na-awardan na tayo ng international law, masasapatan na tayo. Wala nga po yung pinagkaiba sa ginawaran ka ng lupa. O ito ang lupa. Ito ang ari-arian mo. Nung nagkasilipan na sa gobyerno o sa iba yung lupa na yan, akin po yan. Nasa bahagi po ng lupa ko yan. Asa ng titulo mo na hanggang dyan sa'yo yan? Asa ng titulo mo na hanggang sa'yo hanggang dyan sa bundok na yan? Pag-aari mo yan, asa ng titulo mo? Yun ang hindi maunawaan nito ni Carpio, pati ng nila Kiko Pangilinan. Nakala mo'y modernong bayani ng Pilipinas kung makapagsalita at talagang sasabihan pa si Marcoleta na maka-China. Hindi lang yan hindi pa po natatapos din. Talagang lantarang sinabihan ni Carpio itong si Marcoletang talagang pinalalabas niya. Pinaglalaban ni Marcoleta ang China sa interest ng China at hindi sa Pilipinas. O ito, pakinggan ninyo ito. There is no country in the world Yan. that is supporting China's position that it owns almost the entire South China Sea under the 10-dash line. Nobody supports. Maybe Totoo it's yun. only Marcoleta. Isipin ninyo. But no state supports China. Sige. We have the states that have made this announcement support us. Yung 10-dash line, nobody is supporting it except China and Marcoleta. Isipin ninyo yun. Saan po, Justice Carpio, saan pong mga pahayagan, saang video, o kahit sa anong mga dokumento sinabi ni Marcoleta? O kahit na lang, hindi na lang salita sa salita, hindi na lang letra por letra, kahit sa diwa na lang. Na sinusuportahan ni Marcoleta yung 9-dash line o 10-dash line ng China na kung saan ay nasasakop yung West Philippine Sea. Kasi kung wala kang may papakitang dokumento, abay teka, baka ikaw ay pwedeng makasuhan dyan. Nagsasabi ka ng kasinungalingan. Inuutumot niloloko mo ang taong bayan sa isang bagay na hindi naman totoo. Pinapasubo mo yung tagapakinig mo ng mga bagay na hindi mo naman talaga mapapatunayan para lang ikaw ay makapanloko. Kung talagang kayo ang nasa katotohanan, bakit kayo gagamit ng kasinungalingan para siraan ng isang tao na sa tingin nyo ay kalaban ninyo? No. Kasi mga kababayan, sa Biblia, kilala ko kung sino ang nambabaluktot Pagka sinabi ng babaluktot, yung katotohanan pinipilipit niya para maging kasinungalingan. Walang iba kundi dyablo Ang halimbawa dyan sinabi ng ating Panginoong Diyos kina Adan at Eva, huwag kayong kakain ng bunga ng punang kahoy na nasa gitna ng halaman at baka kayo mamatay. Ang sabi ng dyablo, totoo bang mamamatay kayo? Hindi. Magiging parang Diyos kayo. Binabaluktot yung katotohanan. Ginagawang sinungaling ang Diyos. Dyablo ang may gawa nun. Hindi ko naman sinasabing dyablo si Carpio kasi ang dyablo si Satanas yun. Si Carpio, hindi naman siguro si Satanas yan. Pero, yung ginagawa ni Carpio, may pambabaluktot yun. Bakit hindi mo itakil, hindi mo talakayin yung argumento mismo ni Marcoleta na sa loob ng exclusive economic zone natin, talagang may iba't ibang mga bansa na may features na sila ang claimants. Bakit ang China lang ang pagfofokusan mo? Saan ka nakakita? O kahit sa Senate hearing na lang, saan mo napanood na sinabi ni Marcoleta na yung 10-dash line na yan, talagang sa China yan? Etong si Carpio, sana makahanap ng katapat ito. Ito, matanda na ito, uugod-ugod na. Sobrang lakas pa magsinungaling. At sana may pumatol dito balang araw, pambihira, at makasuhan itong taong ito. Di po ba? Kaya nasasabihan ka, mas magaling ka pa sa Supreme Court O ano namang katunayan, mga kababayan, na talagang itong si Senator Rodante Marcoleta, ang ipinaglalaban niya para sa interes ng Pilipinas. Ipinauunawa niya lang sa bawat isa sa atin na mga kababayan, huwag tayong masapatan sa kung ano ang inaward sa atin ng arbitral tribunal dahil may mga bagay pa tayong dapat nasikasuhin para talagang mapagtibay natin at maipaglaban natin kung anong atin.
Ito mga kababayan, pakinggan ninyo ang isang bahagi po ng naging Senate hearing nung nakaraan lang, kung saan pinagbigyan diinan ni Marcoleta. Alamin natin kung hanggang saan ang ating karapatan na dapat nating ipaglaban. Hindi yung kung saan-saan masabing West Philippines yan, kahit saan dyan, basta bahagi ng dagat na yan, atin yan, ipaglaban na natin. Hindi naman ganun sa IHO, hindi naman ganun sa international na law. Kung talagang gusto natin pagtibayin na ating niyang parting iyan ng nasabing EEZ. Ito po, pakinggan yung mabuti mga kababayan. Kung sakaling tayo po ay may karapatan talaga at meron naman talaga tayong karapatan sa ating West Philippine Sea na sa ngayon ay ina-approximate nila na ito na nga yung ating exclusive economic zone, kinakailangan naman nating makita yung hangganan para sa Yan. ganoon maipagtanggol natin ang lahat ng saganang atin. Ayun, Nagbabudget tayo, binibigyan natin ang ating National Defense. Department of National Defense. Ang daming mga features na wala sa ating West Philippine Sea, na wala doon sa ating exclusive economic zone. Wala namang, nandun outliers po siyang gano'n. Pagkatapos, sinasabi ng 1596, atin yun, pero sabi ng arbitral tribunal, sabi ng award, sinabi na nga natin, Dinalify yan. paragraphs 573 to paragraph 576, neither the Philippines nor China has the right to enclose that part of the Spratlys. Ibig sabihin, Isipin ninyo yun. Nasa arbitral yan. Nandun yan sa tinutukoy ni Carpio pati ni Kiko na international law na nagpapatibay sa atin. Binanggit na ni Senator Dante Marcoleta yung paragraph na kung saan sinabi na may bahagi po ng Spratly Islands na hindi pwedeng i-claim ng Pilipinas o ng China. O yun bang bahaging iyon? Wala ba yun sa EEZ natin? Yun ba hindi natin ipaglalaban yon? Hindi ba natin gagawa ng paraan yon? Sa tinagal-tagal nga ni Carpio at ni Kiko na nandyan sa posisyon nila at sila ay nabibigyan ng exposure para ipalabas sa madla, interviewin sa social media. Kahit kailan hindi nila natalakay ang bagay na yan. Ngayon, sagutin ninyo, Kiko, sagutin ninyo, Carpio. Paano natin makukuha? Paano magiging claimants ng bahaging iyon ng Spratly Islands ang Pilipinas nang hindi isinusuko sa China yon o di kaya ay hindi napapabayaan na walang mag-claim nun? Paano? Kung wala kayong coordinates. Sige nga. ninalipay niya po yun eh. So wala din yun eh. Kinakailangan nating itama lahat. Sangayon din sa UNCLOS na doon naman ay signatory tayo. Ayun. Ito po yung kanina ko pa gustong ipaliwanag. Walang masama na yung ating saganang atin, pag-aari natin, madetermina natin. Halimbawa, binigyan tayo ng isang pag-aari, isang Ayan. sukat ng lupa. Eto na. Sinabi ng ating kaibigan, mula sa bundok na ito hanggang doon sa bundok na yun, sa iyo yan. Alam po ninyo, pag hindi natin natituluhan yan, nakuha yung kabuuan kung hanggang saan ang ating pag-aari, mahirapan lang tayo eh. Kaya po nagkakaroon tayo ng pag-aaway, ngayon lamang po eh, nakikita na natin ang talagang pangangailangan na pag-aralan nating mabuti muna ito. Kesa sasabihin Tama. natin, gagawa ng halimbawa ng caricature ang isang Commodore natin Sanga. na ilalagay niya sa nakakatuwa at pangit na itsura ang leader ng isang bansa. Yan. Imbes na yun ang gawin niya, siguro kinakailangan muna nating i-determine with precise precision at with coordinates para sa ganon, alam na natin, maiguguhit na natin, Yun. hindi lamang sa tayo lang ang nakakaalam ng ating West Philippine Sea, pati po doon sa S-23. Ito po yung International Hydrographics Organization. Ayun. Matatala na yung ating West Philippine Sea. Magkakaroon na po ng Opisyal. coordinates. Kagaya po ng pinakita natin kanina na South China Sea is designated by 6.1. Diba? Napakalinaw po eh. Sadyang may Antonio Carpio lang, may Kiko Pangilinan lang, may Risa Hontiveros lang at kung sino-sino pa na binibigyan ng maling pakahulugan itong ginagawa ni Marcoleta. Kung ikaw ay nag-iisip at ginagamit mo ang pang-unawa mo, mauunawaan mong mabuti eh. Abay, oo nga naman.
Teka, butas nga naman sa atin yun. Maraming mawawalang na bahagi ng exclusive economic zone pagka hindi natin inaksyonan yun. Eh bakit hindi gumagawa ng action si Carpio? Hindi gumagawa ng action itong si Kiko? At lagi nilang sinasabi na may 2016 arbitral, may 2016 award. Eh samantalang dun sa arbitral award na yun, sinasabi na may bahagi ng Spratly Island na hindi pwedeng i-claim ng China o Pilipinas. Eh paano yun? Eh po ba? Kung mag-iisip lang tayong mabuti, kung pagaganahin lang talaga natin yung pagiging makabansa natin at hindi tayo magpapauto sa mga katulad ni Carpio na nanlilin lang dahil sa siguro may interes, doon magsisimula yung talagang pagiging makabansa mo eh. Sapagkat alam mo kung paano ipaglalaban yung soberanya, yung exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi lang sa sigaw-sigaw ka dyan, makapag-post ka dyan, makipagbardagulan ka dyan. Hindi ganun yun. Nakipagbardagulan ka nga. Ginaya mo si Carpio, ginaya mo si Kiko. Hindi, may arbitral award naman tayo noong 2016. Nung nagpasa na tayo ng coordinates natin sa IHO para pangalanan na West Philippine Sea. Kinilala internationally na, basta hindi inyo tong feature na ito o basta may mga bahagi kayo ng Spratly Islands na hindi inyo na hindi ninyo pwedeng i-claim Kaya mahina yung ginagawa nila Kiko. Yun ang talagang hindi katiwa-tiwala. Nagboboses, nagtutunog sila makabayan lang. Pero kung susuriin mong mabuti, abay, napakalaki ng butas sa ilalim eh. Napakaraming problema na dapat ayusin, napakaraming gusot na dapat na plantsahin. Bakit hindi sila gumagawa ng panahon sa tinagal-tagal na nilang nakaupo? At ito namang si Carpio, hala, sige lang. Akala mo kung sinong matalino talaga. Baka pagsabi pang lowest rank, baka kasi bitter kay Marcoleta. Baka gusto rin ng exposure. Kaya ganun. Di po ba mga kababayan? Bueno, magsusubaybay pa tayo sa mga susunod na kabanata ng paksa po na ito. Hanggang dyan po muna tayo mga kababayan. Patuloy po kayong mag-aantabay dito sa Tinig ng Karunungan. Hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam.